Welcome back to another costume making vlog dito sa N1LA Vlogs. At this time, gagawa tayo ng Valentina costume. Actually, ang tagal ko nang pinaplanong gumawa ng Valentina costume kasi yung dati ko at una kong ginawa, nawala. Hindi ko na alam kung nasaan. So anyways, gawa na lang tayo ng bago. Ang peg ko naman dito, hindi ko alam kung sino or ano talaga sa mga naging Valentina costumes na napanood ko sa mga Darna. Anyways, try natin gumawa ng mixture ni Janela, ni Alessandra at saka ni Iwamoto. Tingnan natin kung anong lalabas. So lahat ito mag-uumpisa sa magandang pattern making. Bagamat nakakapagod mag-pattern making, no? Pero without a good pattern, wala tayong magiging magandang base ng ating armor. So ito, doble armor na ang gagawin ko. Isang para doon sa isa naming project at isang pang kay Valentina. Yon. So, ginupit lang natin yung ating masking tape sa mannequin at eto na siya kapag nagupit-gupit na. Oh, diba? Yan ang magsisilbing pattern natin na itatransfer naman natin sa ating EVA foam or rubber slices. Ito namang rubber slice na to, color skin tone. Pero ang tawag dito sa lugar namin dyan ay lukban. Ito yung binibili ko kasi mas matigas ng kaunti kumpara dun sa dati kong nagamit na parang ang lambot-lambot na hindi siya sturdy kahit initin. And mas okay sa akin to para sobrang neutral lang color. Any color na pwede kung ipatong maganda. Ganun lang lagi ang gagawin natin pagta-transfer ng ating pattern, laging left and right, tas laging huwag kakalimutang lagyan ng markings. Kung ano ang A, kung ano ang B, kung ano ang right, kung ano ang left, para alam mo pag pinagdikit-dikit na natin kung saan siya magdudugsong-dugsong. Sa mga previous videos, nakita nyo na ginagamit ko talaga exacto blade or exacto knife kasi mas komportable akong gamitin siya, exact and precise, depende na lang sa galaw ng kamay. Kaya dapat pag gumagamit ka nito ay talagang very stable at hindi shaky yung hands mo. Yung iba gusto gunting pero kasi pag ginunting mo siya, ang tendency minsan ng ibang EVA foam ay ma-fold or parang ma-dismantle at ma-distort yung mga edges. Kailangan ko ng very smooth edge para pag pinagdikit-dikit na natin siya later on. Tsaka para sa akin, pag gumamit ka ng exacto blade, para ka lang nagagamit ng ballpen tapos humihiwa lang siya. At katabi ko dyan ang aking karamay lagi ang panghasa. Nakita nyo na to at lagi ko ipapakita sa inyo ang process na ito because kapag nag-work tayo with EVA foam or rubber slices, mas maganda na iniinit natin siya using heat gun para ma-shape natin siya accordingly. Yung mga dapat bilog, yung mga dapat round, at saka mas lapat na lapat siya. Yung mga dugsungan, mas magiging okay siya pag pinagdugtong-dugtong natin. Ingat lang kasi talagang it tends to be really hot kapag pinaliktad-baliktad mo siya ng pag-iinit. Pero it's really all worth it. Lalo na kapag nag-work tayo ng corset at saka ng helmet, kuwang-kuha natin yung shape ng mga dapat na round objects and shapes. At ayan, nabili ko lang yan sa Siapi, yung dome na yan, yung acrylic dome, para mas maging round yung mga lalo na sa breastplate. Tingnan nyo yung difference. Kapag galing sa init na nilagyan mo na siya at shinape mo na siya, kumpara dun sa kinat lang natin siya sa rubber slice. Mas may texture, mas may angat, mas magiging 3D na siya. At again, ang mas recommended kong gamitin dito sa pagdidikit ng rubber slices ay contact cement or rugby. Okay naman ang glue stick and glue gun. Pero in the long run, kung ang after kayo ay stability, durability ng costume, yung magtatagal talaga, I would recommend na gumamit kayo nito. Kasi Diyos ko, mauuna pang masira ang relasyon nyo bago dito. Tsaring! Matagal kaming gumagamit ng glue stick and glue gun before at yung sa experience namin, lalo na pag in-store mo na siya, pag mainit ang panahon, wala, nalulusaw din talaga siya. So might as well mag-invest tayo sa rugby. Mas mura nga ang rugby. Ang ano lang talaga, ang difference lang is very much instant yung sa glue gun and glue stick, pero dito may waiting time ng konti. Kailangan patuyuin both sides bago idikit. Pero again and again,
ang sobrang worth it naman niya pag pinagdikit-dikit mo siya. Super duper tibay. Ito na so far ang finished product natin na helmet at saka neck brace and corset or actually breastplate lang, hindi siya buong corset, ni Valentina. Abangan nyo ang mga susunod na details. Sobrang kailangan ko ng lawak ng creativity dito dahil again, I will be mixing all of the Valentina ideas. See you!